Magandang araw sa inyong lahat. Ang tema ng aking maikling talumpati ngayon ay paano harapin ang stress at problema, personal tips at mga paraan ng pagbangon. Panglima, palitan ang tanong mo sa sarili. Imbes na, bakit ako? Subukan mo itanong, ano ang pwede kong matutunan dito? Paano ako pwedeng mas maging matatag dahil dito? Hindi nito agad inaalis ang sakit, pero binibigyan ka nito ng direksyon at pag-asa. Pang-anim, kumapit sa pananampalataya at layunin. Para sa marami sa atin, malaking bagay ang dasal. Kapag binindi mo na kaya, humingi ka ng lakas sa Diyos at maghanap ka ng dahilan kung bakit ka babangon. Pamilya mo, pangarap mo, mga taong umaasa sa iyo, o ang mas magandang buhay na gusto mong marating. Kapag malinaw ang dahilan kung bakit ka lalaban, mas kaya mong tiisin ang hirap ng proseso. Pangpito, bigyan mo ang sarili mo ng pahinga at pasensya. Hindi mo kailangang maging okay agad. Hindi mo kailangang maging strong palagi. Mahalaga rin ang pahinga. Mag-disconnect muna sa social media. Manood ng nakakatawa. Makinig sa musika o mag-quiet time. At habang dahan-dahan kang bumabangon, maging mahabagin ka rin sa sarili mo. Kung kaya mong intindihin ang ibang tao, mas lalo mong dapat kayang intindihin ang sarili mo. Sa huli, gusto kong iwan sa inyo ito. Ang stress at problema, bahagi ng buhay, pero hindi nito kaya diktahan kung sino ka at kung saan ka matatapos. Maaaring pagod ka sa ngayon, pero hindi ibig sabihin na talo ka na. Maaaring umiyak ka ngayon, pero hindi ibig sabihin na wala ka ng bukas. Bawat araw na pinipili mong bumangon, kahit hirap, bawat hakbang na ginagawa mo, kahit maliit, iyan na mismo ang patunay na lumalaban ka at hindi ka sumusuko. Kaya sa susunod na mararamdaman mo ang bigat-bigat na ng mundo, alalahanin mo, may karapatan kang huminga, magpahinga, humingi ng tulong, at magsimulang muli. Maraming salamat po.